Bago tayo magumpisa sa ating istorya, ikomento mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, habang nakikinig ka sa kwentong ito, may kapareho kang gising pa rin sa kabilang dulo ng bansa. May nagkakape sa madaling araw, may nagpapahinga matapos ang mahabang trabaho, at may tahimik lang na naghahanap ng kwentong pwedeng kapulitan ng aral. Kaya umupo ka muna, huminga ng malalim, at samahan mo ako sa isang baryong malayo sa ingay ng syudad kung saan nagsimula ang buhay ng isang binatang hindi akalaing isang gabi pala ay mababago ang lahat. Sa liblib na baryo ng San Paloma, may isang malawak na palayan na kapag tinamaan ng unang sikat ng araw ay parang kumikislap na dagat na kulay ginto. Doon nakatira si Eliandro Magsino, isang binatang magsasaka na kilala ng lahat, hindi dahil sa yaman, hindi dahil sa apelyido, kundi dahil sa tahimik niyang kabutihan. Hindi siya palabati sa umpisa, hindi rin palangiti sa mga hindi niya kilala, pero kapag may nangangailangan ng tulong, siya ang unang dumarating, kahit wala siyang hinihinging kapalit. Araw-araw, bago pa tumilawak ang unang manok, gising na si Eliandro. Sa munting kubo nilang yari sa lumang kahoy at pawid, dahan-dahan siyang bumabangon upang hindi magising ang kanyang inang, si Aling Natividad, na ilang buwan nang hinihingal kahit simpleng paglakad lang mula kusina papuntang pintuan. May sakit ito sa baga at dahil kulang sila sa pera, madalas ay halamang gamot at murang tableta lang ang naibibigay ni Eliandro. "Anak," mahinang tawag ni Aling Natividad isang umaga habang nagsasalin si Eliandro ng kape sa basag na tasa. "Huwag mo nang arurin ang kabilang bahagi ngayon. Umulan kagabi. Baka malubog ka sa putik." Ngumiti si Eliandro kahit bakas sa mata ang pagod. "Kailangan po, Nay. Kung hindi ko matatapos bago magtag-init, mababawasan na naman ang ani natin." "Ang katawan mo naman ang mababawasan, anak." Lumapit si Eliandro at inayos ang kumot sa balikat ng ina. "Sanay na po ako, tsaka hindi naman ako mag-isa. Kasama ko si Bagwis." Sa labas mang kubo, naroon si Bagwis, ang matandang kalabaw na parang kapatid na rin ni Eliandro. Maitim ang balat nito, malapad ang sungay, at may puting marka sa noo na tila maliit na bituin. Bata pa si Eliandro nung ibigay ito ng kanyang ama sa kanya. Nung una, takot pa siyang lumapit sa kalabaw. Pero kalaunan ay ito na ang naging kasama niya sa bawat tag-ulan, tag-araw, hirap, gutom at upasa. "Halika na, Bagwis," bulong ni Eliandro habang hinahaplos ang leeg ng kalabaw. "Tayo na naman ang maghahanap ng kakainin ngayon." Marahan lamang kumilos si Bagwis, ngulit tila nauunawaan nito ang bawat hinanakit ng amo. Sa bukid, habang nakapaa si Eliandro sa malamig na putik, pilit niyang itinutulak ang aralo. Dumidikit ang lupa sa kanyang binti, pumapasok ang lamig sa buto, pero hindi siya nagrereklamo. Sa isip niya, bawat tudling na nagagawa niya ay isang hakbang palayo sa gutom. May mga pagkakataong tumitigil siya sandali at pinagmamasdan ng dulo ng palayan. Doon niya naaalala ang kanyang amang si Apolonio Magsino. Isang masipag na magsasaka rin ito, ngulit namatay sa aksidente nang gumuho ang lumang imbaka ng palayan habang sinusubukan itong iligtas ang mga sako mula sa bagyo. Naiwan kay Eliandro ang lupaing hindi pa lubos na nababayaran, isang inang may sakit at mga pangarap na kailangang itago muna sa ilalim ng unan dahil mas mahalaga ang bigas kaysa pangarap. Madalas sabihin ni Tandang Berong, ang matandang karpintero sa kabilang dulo ng baryo, "Eliandro, ang lalaking marunong maghintay sa ani, marunong ding maghintay sa ginhawa." Ngulit minsan, sa sobrang tagal ng paghihintay, hindi maiwasan ni Eliandro na tanungin ang sarili kung darating pa talaga ba ang ginhawa. Tuwing hapon, matapos ang trabaho sa palayan, nagdadala si Eliandro ng gulay sa maliit na palengke ng San Paloma. May dala siyang talong, sitaw, ampalaya, at kung minsan ay kamatis na hindi ganoon kaganda ang itsura pero sariwa. Sa palengke, kilala siya ng mga tindera. "O Eliandro, may dala ka bang talong ngayon? Yung nanay ko hinahanap ka kanina." "Meron," sagot ni Eliandro habang ibinababa ang bayong,
Pero wag mong baratin, Luning. Panggamot ni nanay ito. Napangiti si Luningning. Grabe ka naman. Kailan ba kita binarat? Tuy-tuy na. Aba, hindi yung pambabarat. Diskarte yun. Pabirong sagot ng dalaga sabay abot ng 2 pirasong suman. Oh, para sa nanay mo. Wag mo nang bayaran. Umiling si Eliandro. Hindi pulide. Alam kong pinaghirapan mo rin yan. Kuya Eliandro, minsan tumanggap ka naman ng tulong. Hindi nakakabawas ng pagkatao yon. Natigil siya sandali. Hindi niya gusto ang pakiramdam na may utang na loob. Mulit alam niyang tama si Luningning. Kaya kinuha niya ang suman at mahinang nagsabing, "Salamat." Hindi kalayuan, nakaupo si Oryang, ang tsismosang kapitbahay na nagtitinda ng bagoong at suka. Kapag may bagong balita sa baryo, madalas ay sa kanya unang nanggagaling. Kahit minsan ay nadadagdagan ng konting alat at asim tulad ng paninda niya. "Naku, Eliandro!" tawag ni Oryang. "Narinig mo na ba? May mga taga-syudad daw na bibili ng lupa rito. Baka raw gawing resort. Aba, kung ako sa'yo, ibenta mo na yung palalan ninyo. Mahirap ang lumaban sa may pera." Tumikas ang mukha ni Eliandro. "Hindi ibinibenta ang lupang pinaglilibingan ng pawis ng pamilya namin, Aling Oryang. Sinabi ko lang naman, huwag kang magalit. Alam mo naman ako, nagmamalasakit lang habang nakikibalita." Hindi na sumagot si Eliandro. Sa totoo lang, matagal na niyang nararamdaman ang banta. Ilang linggo nang pabalik-balik sa baryo ang mga tauhan ni Don Baltazar Quevedo, isang mayamang negosyanteng kilala sa pagbili ng lupa ng mahihirap. Kapag ayaw magbenta ng isang magsasaka, bigla na lamang may lumilitaw na lumang utang, peking kasulatan o kasong hindi maipaliwanag. Kinahapunan, habang inaayos ni Eliandro ang sako ng pataba sa likod ng maliit na tindahan, dumating si Kapitan Kimo. Malaki ang tiyan nito, makintab ang sapatos kahit maputik ang paligid, at laging may hawak na pamaypay na tila ba siya ang pinakamahalagang tao sa San Paloma. "Eliandro," tawag nito, mabigat ang tono. "May sulat para sa iyo mula sa opisina ni Don Baltazar." Kinuha ni Eliandro ang papel. Hindi pa niya nabubuksan. Parang alam na niya ang laman. 3 buwan, sabi ni Kapitan Gimo. "Yan na lang ang palugit mo para bayaran ang utang ng tatay mo. Kung hindi, alam mo na. Matagal nang nabayaran ni tatay ang malaking bahagi niyan. May resibo kami." Ngumiti si Kapitan Gimo. "Resibo? Kung hindi rehistradong ng tama, papel lang yan. Makinig ka sa akin. Ibenta mo na lang. Makakakuha ka pa ng konti, kesa naman mawala lahat." Lumapit si Tandang Berong, bitbit ang lumang martilyo at kahoy. "Kapitan, hindi porke mahirap ang tao, pwede nang takutin." Sumulyap si Kapitan Gimo sa matanda. "Berong, huwag kang makialam sa usapang legal. Legal ba ang tawag mo kapag pinapaikot ninyo ang magsasaka dahil hindi sila marunong bumasa ng batas?" Sandaling nagkatinginan ng mga tao sa palengke. Tahimik si Eliandro, pero sa loob niya ay kumukulo ang galit. Hindi siya sanay makipagsigawan. Ang alam niya, kapag may problema, pagtrabahuan. Pero paano mo pagtatrabahuan ang utang na palaki ng palaki kahit binabayaran mo? Paano mo lalabanan ang papel na hawak ng mayayaman kung ang hawak mo lang ay kalyo sa palad? Nang gabing iyon, umuwi siyang mabigat ang dibdib. Naabutan niya si Aling Natividad na nakaupo sa papag. Hawak ang lumang larawan nilang mag-anak. Sa larawan, bata pa si Eliandro, nakasakay kay Bagwis, habang nakangiti ang ama at ina niya sa magkabilang gilid. "Nay," mahinang sabi niya, "anak kong mawala ang lupa natin." Hindi niya na ituloy ang tanong. Tumingin sa kanya ang ina. "Anak, ang lupa ay mahalaga, pero mas mahalaga ang buhay mo." "Pero ito na lang ang iniwan ni tatay." "Hindi lang lupa ang iniwan ni tatay mo. Iniwan niya ka. Iniwan niya ang prinsipyo niya sa iyo. Kung lalaban ka, lumaban ka ng tama. Huwag mong hayaang kainin ng galit ang puso mo." Naupo si Eliandro sa tabi ng ina. Sa labas, humahampas ang hangin sa dingding ng kubo. Sa malayo, maririnig ang huni ng mga kulig-kulig at mahinang kalansing ng kadena ni Bagwis. "Pangarap ko lang naman po, Nay, magamot kayo, mabayaran ang utang,
makatayo ng maliit na gilingan para hindi na kailangan ng mga taga-baryo na magbayad ng mahal sa bayan. Hinawakan ni Aling Natividad ang kamay niya. Darating din yan, anak. Hindi man ngayon, hindi man bukas, pero darating. Habang nangyayari ang lahat sa San Paloma, sa malayong siyudad naman ay may isang dalagang nakatayo sa mataas na bintana ng isang mansyon. Si Serafina Valor, anak ng bilyonaryong si Don Maximo Valor. Sa labas, kumikislap ang mga ilaw ng siyudad. Sa loob, malamig ang marmol, makapayang kurtina at tahimik ang paligid na parang walang puwang ang tunay na saya. Miss Serafina, mahinang tawag ng driver niya si Jorvet sa mula sa pintuan. Pinapatawag na kayo ng Don. Huminga ng malalim si Serafina. Alam ko na ang sasabihin niya. Sa malaking silid-aklatan, naghihintay si Don Maximo. Matanda na ito nungit matikas pa rin. May matang sanay mag-utos at bibig na bihirang ngumiti. Sa tabi niya ay naroon si Malric, ang bodyguard ni Serafina, tahimik at seryoso. Anak, kailangan mong dumaan bukas sa hapunan kasama ang pamilya Marshall. Hindi hapunan ang pakain ninyo, kasunduan. Namlamig ang tingin ng ata. Para ito sa proteksyon ng pamilya. Proteksyon? Napailing si Serafina. O pagpapalawak ng negosyo ninyo? Tumalim ang katahimikan. Alam ni Serafina ang mga bulong tungkol sa ama. Sa labas, isa itong respetadong negosyante. Ngunit sa likod ng magagarang gusili at legal na kumpanya, may mundong puno ng takot, armas at utang na dugo. Matagal na niyang gustong kumawala sa anino nito. Ayaw kong gamitin ang pangalan ko para sa maruming kasunduan, sabi niya. Hindi mo naiintindihan ang mundong ginagalawan natin. Hindi, Papa. Naiintindihan ko. Kaya nga ayaw ko. Umalis si Serafina sa silid na nainginig ang kamay. Kinagabihan, habang abala ang buong mansyon sa paghahanda para sa pagdating ng mga marsyal, palihim niyang kinuha ang ilang dokumentong nakita niya sa opisina ng ama. Mga papeles na nagpapatunay na ang kasunduang ipipilit sa kanya ay may koneksyon sa iligal na armas, lupa at pagbili ng impluensya sa ilang probinsya. Sigurado po ba kayo rito? Tanong ni Jorvet habang binubuksan ang pinto ng kotse sa likod ng mansyon. Kailangan kong puntahan si Sor Benilda, sagot ni Serafina. Siya lang ang mapagkakatiwalaan ko ngayon. Si Sor Benilda ang dating madre na nag-alaga kay Serafina noong bata pa siya bago tuluyang lamunin ng negosyo si Don Maximo. Nakatira ito ngayon sa isang tahimik na kumbento sa probinsya, malapit sa mga bayan papuntang San Paloma. Kasama si Jorvet at Malric, umalis si Serafina sa gitna ng gabi. Ngunit hindi nila napansin ang itim na sasakyang sumusunod mula pa sa kanto ng mansyon. Sa loob ng sasakyan, tahimik si Serafina habang hawak ang bag na may laman ng mga dokumento. Hindi niya alam kung tama ang ginagawa niya. Ang alam lang niya kung mananatili siya habang buhay siyang magiging bihag ng apelyidong Valor. Miss, sabi ni Malric sa unahan, may sumusunod sa atin. Napalingon si Jorvet sa side mirror. Kanina pa. Oo. Bumilis ang tibok ng puso ni Serafina. Sa labas, nagsimulang bumuhos ang ulan. Ang dating malinaw na kalsada ay natakpan ng hamog at tubig. Palayo sila ng palayo sa syudad, papalapit sa mga daang masukal, palayan at tubuhan. Bilisan mo, utos ni Malric. Humigpit ang hawak ni Serafina sa bag. Sa di kalayuan sa baryo ng San Paloma, nakahiga na si Ilyandro sa papag ngunit hindi pa rin makatulog. Iniisip niya ang 3 buwang palagit, ang gamot ng ina, ang lupa, at ang pangarap na unti-unting nadudurog sa bigat ng utang. Hindi niya alam na sa gabing iyon, may sasakyang haharurot sa ulan. May mga taong may dalang baril, may dalagang tumatakas mula sa mundong puno ng yaman at panganib. At hindi niya alam na bago sumikat ang araw, ang tahimik niyang buhay bilang magsasaka ay magsisimulang hilahin ng kapalaran papunta sa isang kwentong mas malaki kaysa sa palayan, mas mabigat kaysa sa utang, at mas mapanganib kaysa sa anumang naranasan niya noon. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Baka habang sinusundan mo ang kwentong ito, may kasama kang gising pa sa tahimik na gabi.
May kapwa mong nakikinig habang nagpapahinga sa trabaho o may isang taong katulad ni Ilyandro na tahimik lang lumalaban sa sariling problema. Sa parteng ito, ipagpapatuloy natin ang gabing nagsimulang gumalaw ang kapalaran. Ang gabing ang isang mahirap na magsasaka at isang babaeng galing sa marangyang mundo ay pinagtagpo ng ulan, dugo at takot. Hindi makatulog si Ilyandro noong gabing iyon. Kahit pagod ang kanyang katawan sa maghapong pag-aaralo at pagbebenta sa palengke, nanatiling gising ang isip niya. Paulit-ulit niyang naiisip ang sulat na dala ni Kapitan Gimo, ang 3 buwang palagit at ang posibilidad na mawala ang palayan na iniwan ng kanyang ama. Sa manipis na dingding ng kubo, naririnig niya ang mahinang ubo ni Aling Natividad. Bawat ubo ng ina ay parang hampas sa dibdib niya. Bumangon siya mula sa papag at sinilip ang liit na lata kung saan niya itinatago ang perang napagbentahan ng gulay. Kunti lang. Hindi sapat sa gamot, hindi sapat sa utang, lalong hindi sapat sa pagliligtas sa lupang unti-unting inaagaw ng mga taong may hawak na papel at kapangyarihan. Hindi sapat. Bulong niya sa sarili. Sa labas, humihina na ang ulan, ngunit malamig pa rin ang hangin. Narinig niyang umungol si Bagwis sa silong ng punong santol, tila hindi rin mapakali ang matandang kalabaw. Lumabas si Ilyandro nakasuot ng lumang jacket na ilang beses nang tinahi ni Aling Natividad. "Oh, bakit gising ka pa?" Mahinang tanong niya kay Bagwis habang hinahaplos ang leeg nito. Parang pareho tayong maraming iniisip. Tumingin lamang sa kanya ang kalabaw at bahagyang umiling na para bang may naaamoy sa dilim. Napakunot noo si Ilyandro. Hindi niya iyon pinansin noong una. Sanay naman si Bagwis na maging alisto kapag may ahas, ligaw na aso o baboy ramo sa paligid. Mulit ilang sandali pa, may narinig siyang malayong tunog ng makina sa kalsadang lampas sa tubuhan. Hindi pangkaraniwan iyon. Sa San Paloma, bihirang may dumadaan na sasakyan sa ganoong oras, lalo na kapag maulan. Kadalasan, tricycle lang ni Mang Temyong o lumang motor ng barangay tanod ang maririnig. Pero ang tunog na iyon ay mabigat, mabilis at tila humahabol sa oras. Tumigil si Ilyandro at nakinig. Mula sa malayong bahagi ng kalsada, narinig niya ang biglang preno. Kasunod ang sigaw ng isang lalaki. Pagkatapos ay isang putok ng baril ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Nanigas si Ilyandro. "Diyos ko!" bulong niya. Muling umungol si Bagwis, mas malakas ngayon. Tumingin si Ilyandro sa loob ng kubo. Ayaw niyang iwan ang ina, ngunit alam niyang may masamang nangyayari sa labas. Kinuha niya ang lumang lampara, isinabit ang maliit na gulok sa bewang at hinawakan ang lubid ni Bagwis. "Dito lang kayo, Nay." Mahinang sabi niya kahit alam niyang tulog ang ina. "Babalik ako agad." Hindi siya pumunta sa mismong kalsada. Mas kabisado niya ang daan sa likod ng palayan, ang makitib na pilapil na dumadaan sa gilid ng tubuhan. Mabigat ang putik sa paa, ngunit mabilis pa rin siyang nakakilos dahil doon siya lumaki. Si Bagwis naman ay sumusunod, mabagal, ngunit matatag. Ang katawan ay humahawi sa matataas na damo. Habang papalapit sila, may narinig siyang isa pang putok. Pagkatapos ay yabag. Pagkatapos ay boses ng lalaki. "Hanapin niyo siya, hindi siya pwede makalayo." Sigaw ng isang magaspang na tinig. Humikpit ang hawak ni Ilyandro sa lubid ni Bagwis. Hindi niya alam kung sino ang babae. Hindi niya alam kung anong gulo ang nangyayari. Ngunit alam niya ang tunog ng takot kapag naririnig niya ito. Biglang kumaluskos ang damuhan sa hindi kalayuan. Napalingon si Ilyandro. Sa ilalim ng mahinang liwanag ng buwan, nakita niya ang isang babae na halos gumagapang sa putik. Basang-basa ang buhok nito, punit ang manggas ng damit at nanginginig ang katawan. Hawak nito ang tagiliran at mula sa pagitan ng mga daliri ay umaagos ang dugo. Sandaling nagtagpo ang mata nila.
Sa mga matang iyon, nakita ni Eliandro ang takot na hindi bagay sa damit niyang mamahalin, sa hikaw niyang kumikislap kahit maputik, at sa bag na pilit niyang yakap sa dibdib. Hindi siya taga roon, hindi siya ordinaryong naligaw, at higit sa lahat, malapit na siyang mawalan ng malay. Tulong! Mahinang bulong ng babae. Hindi na nag-isip si Eliandro. Lumapit agad siya at inalalayan ang babae bago ito tuluyang bumagsak. Napangiwi ito sa sakit. May tama ka, sabi ni Eliandro, subukang panatilihing kalmado ang boses. Kailangan kitang mailayo rito. Hinahanap nila ako. Habol hininga ng babae. Huwag mo akong dalhin sa kalsada. Tahimik ka muna, baka marinig tayo. Sa di kalayuan, sumigaw si Pedran. May bakas dito. Alam ni Eliandro na wala siyang oras. Hindi niya kayang buhatin ang babae ng matagal, lalo na sa putikan. Tumingin siya kay Bagwis. Pagkatapos, sa dala niyang lumang sako na ginagamit niyang sapin kapag nagbubuhat ng gulay. Agad niyang inilatag iyon sa likod ng kalabaw, dinagdagan ng basang kumot na nakatali sa pasan at maingat niyang inalalayan ang babae paakyat. Hindi ko kaya. Ungol ng dalaga. Kaya mo, kumapit ka sa lubid, huwag kang gagalaw ng bigla. Hindi mo ako kilala, baka mapahamak ka. Tumingin si Eliandro sa kanya, seryoso ngunit walang galit. Kapag may taong duguan sa daan, hindi ko muna tinatanong kung sino siya. Hindi nakasagot ang babae. Muling umagos ang dugo sa tagiliran niya, kaya hunubod ni Eliandro ang sariling panyo at idiin sa sugat. Pasensya ka na kung masakit, sabi niya. Napapikit ng babae, pinipigil ang sigaw. Mabilis na hinila ni Eliandro si Bagwis papasok sa mas masukal na bahagi ng palayan. Hindi niya pinili ang tuwid na daan pabalik sa kubo. Alam niyang susundan ng mga armadong lalaki ang malinaw na yapak sa putik. Kaya pinadaan niya si Bagwis sa mababaw na irigasyon upang mabura ang bakas. Pagkatapos ay lumiko sa makipot na pilapil na tanging mga magsasaka lang ang nakakadaan ng hindi nadudulas. Doon! Sigaw ni Rako mula sa likuran. May gumalaw sa palayan! Bumilis ang tibok ng puso ni Eliandro. Hindi niya mapatakbo ng todo si Bagwis dahil baka mahulog ang babae. Ngunit kailangan nilang makalayo. Bagwis, bulong niya. Alam mo ang daan. Tulungan mo ako. Tila na unawaan ng kalabaw. Dahan-dahan, ngunit tuloy-tuloy itong humakbang sa putik. Sa isang bahagi ng palayan, sinadyang hilahin ni Eliandro ang ilang sanga ng gabi at damo upang matakpan ng dinaanan nila. Nang makarating sila sa lumang tulay na kawayan, hindi niya iyong tinawid. Sa halip, lumusong sila sa mababaw na tubig sa gilid. Isang daang ginagamit lang noon ng kanyang ama kapag tagulan. Narinig niyang dumulas ang isa sa humahabol. Peste! Sigaw ni Pedran. Wala silang dinaanan dito. Hanapin mo sa kabilang pilapil. Utos ni Rako. Habang lumalayo sila, unti-unting nawawala ang boses ng mga lalaki. Napapalitan ng tunog ng ulan sa dahon at mabigat na paghinga ng babaeng nasa likod ni Bagwis. Anong pangalan mo? Tanong ni Eliandro. Hindi dahil usisero siya, kundi para manatiling gising ang babae. Matagal bago ito sumagot. Sarah, nahunto ito. Parang naalala na hindi dapat sabihin ng buo. Fina, dugdong niya. Fina na lang. Ako si Eliandro. Malapit na tayo sa bahay namin. May doktor sa baryo, pero kailangan mong kumapit. Yung bag, mahinang sabi ni Fina. Huwag mong ibibigay kahit kanino. Tumingin si Eliandro sa bag na mahigpit pa ring yakap ng dalaga. Bakit? Ano bang laman yan? Katotohanan at kapahamakan. Hindi na nagtanong si Eliandro. Sa tono ng babae, alam niyang hindi simpleng alahas o pera ang laman noon. Ngulit sa sandaling iyon, hindi mahalaga ang laman ng bag. Ang mahalaga ay hindi siya mamatay sa likod ng kalabaw. Pagdating nila sa kubo, agad na tumahol ang aso ng kapitbahay. Nagising si Aling Natividad at lumabas na may hawak na lampara. Eliandro! Gulat nitong tanong. Sino yan? May tama ng bala. Nakita ko sa tubuhan. Nanlaki ang mata ng ina, mulit hindi ito nagtanong ng marami. Sa halip, agad itong kumilos. Dalhin mo sa loob. Kumuha ka ng malinis na kumot. Pakuluan mo ang tubig.
Maingat na binuhat ni Iliandro si Fina mula kay Bagwis. Halos wala ng malay. Nang mahiga ito sa papag, lalong nakita ni Aling Natividad ang dugo sa damit nito. Diyos ko! Bulong niya. Anak, tawagin mo si Doktora Priscilla. Sino ang magbabantay sa inyo? Ako ang bahala rito. Bilisan mo! Tumakbo si Iliandro sa ulan. Dumaan sa likod ng mga bahay upang hindi mapansin. Una niyang pinuntahan si Luningling dahil mas malapit ang tindahan nito. Luning! Katok niya sa kahuyang pinto. Gising! Ilang sandali pa, lumitaw si Luningling na nakabalabal ng kumot. Kuya Iliandro, anong nangyari? Kailangan ko si Doktora Priscilla. May babaeng sugatan sa bahay. Sugatan? Paano? Wala ng oras. Tawagin mo siya. Sabuhin mong may tama ng bala. Nabura ang antok sa mukha ni Luningling. Bala? Luning, pakiusap. Tumanggi siya at tumakbo sa kabilang direksyon kahit umuulan. Samantala, pinuntahan niya si Tandang Biron. Hindi na siya nagulat nang nakita niyang gising pa ang matanda. Nakaupo sa maliit na pagawaan at nagkukumpuni ng sirang upuan. May problema, sabi ni Iliandro. Tumayo agad si Tandang Biron. Gaano kalaki? May armadong lalaki sa tubuhan. May babaeng tinamaan ng bala. Nasa bahay namin. Hindi na nagtanong ang matanda. Kinuha nito ang golok, lampara at lumang pito na ginagamit noon sa pagbabantay ng palay. Ako ang magbabantay sa labas. Ikaw, tulungan mo ang doktor. Pagbalik nila sa kubo, naroon na si Aling Natividad, pinupunasan ng noo ni Fina gamit ang basang tela. Naninginig ang dalaga at namamatla. Hindi pa rin nito binibitawan ng bag. Fina, mahinang tawag ni Iliandro. Naririnig mo ako? Bahagyang gumalaw ang labi nito. Huwag, sa pulis. Nagkatinginan sina Aling Natividad at Iliandro. Dumating si Doktora Priscilla na basa ang buhok at may dalang lumang medical bag. Kasunod niya si Luningling, hingal na hingal. Lumayo kayo ng kaunti. Utos ni Doktora Priscilla. Iliandro, humawak mo ang lampara. Aling Natividad, pakuluan pa ang tubig. Luningling, kumuha ka ng malinis na tela. Marami. Sinuri ng doktora ang sugat. Tagiliran, hindi mukhang tumama sa buto pero kailangang tanggalin ang bala at pigilan ang dugo. Wala akong anesthesia na sapat. Napapikit si Iliandro. Mabubuhay ba siya? Tatanungin mo ako mamaya. Sa nayon, tulungan niyo ako. Habang ginagawa ni Doktora Priscilla ang lahat para iligtas si Fina, nakatayo si Iliandro sa tabi. Hawak ang lampara kahit nanginginig ang kamay. Ilang ulit napasigaw ang dalaga sa sakit, ngulit kinakagat nito ang sariling labi upang hindi masyadong marinig sa labas. Si Aling Natividad ay patuloy sa pag-abot ng tela habang si Luningning ay umiiyak ng tahimik sa gilid. Sa labas, narinig ni Tandang Berong ang yabag sa di kalayuan. Pinatay niya ang sariling lampara at sumipol ng mahina, senyas na may tao. Tumigil ang lahat sa loob ng hubo. May boses na narinig mula sa labas ng bakuran. Tao po, tawag ng isang lalaki. May nakita ba kayong babaeng dumaan dito? Humigpit ang hawak ni Iliandro sa gilid ng mesa. Lumapit si Tandang Berong sa bakod, tangan ang gulok, ngulit nakatago sa likod. Anong babae? May naaksidente sa kalsada, hinahanap namin. Kung may naaksidente, bakit hindi pulis ang kasama ninyo? Sandaling natahimik ang lalaki. Matanda, malamig ang sagot nito. Huwag kang makialam. Ngulit bago pa lumala ang usapan, may dumating na ilaw mula sa kabilang daan. Si Kapitan Gimo iyon, may kasamang 2 tanod. Ano itong gulo sa oras na ito? Sigaw ng kapitan. Nakahinga ng bahagya si Iliandro, ngulit hindi nagtagal. Nang pumasok si Kapitan Gimo sa kubo at makita si Fina, hindi pagkabahala ang unang lumitaw sa mukha nito, kundi pagkagulat na tila may nakilalang hindi dapat naroon. Sino siya? Tanong ni Kapitan Gimo. Nakita ko sa tubuhan, sagot ni Iliandro. May tama ng bala, kailangan ng tulong. Kailangan itong i-report agad sa pulis, sabi ng kapitan. Mulit ang mga mata nito ay napunta sa bag na hawak ni Fina. At kailangan kong kunin ang gamit niya bilang ebidensya. Biglang gumalaw si Fina kahit mahina. Hindi! Nakita iyon ni Iliandro.
Tahimik siyang lumapit sa tabi ng papag, kinuha ang bag na kunwari ay iaabot, ngunit nang may abalang ibinigay si Doktora Priscilla, mabilis niya itong naisuksok sa ilalim ng lumang sako ng palay sa sulok ng kamalig. Paglingon ni Kapitan Gimo, kumot na lamang ang nakita sa tabi ng dalaga. "Nasaan ang bag?" tanong nito. "Anong bag?" Malamig na sagot ni Eliandro. Nagtagis ang tining nila. "Mag-ingat ka, Eliandro," bulong ni Kapitan Gimo. "Baka hindi mo alam kung anong klaseng gulo ang pinapasok mo." Sumagot si Eliandro nang hindi natitinag. "Ang alam ko lang, Kapitan, may sugatan sa bahay namin. Kung tutulong kayo, tumulong kayo. Kung hindi, huwag kayong humarang." Sa unang pagkakataon, hindi agad nakapagsalita ang kapitan. Lumipas ang ilang oras bago natapos si Doktora Priscilla. Nakuha niya ang bala, napigilan ang pagdurugo at nabigyan ng gamot si Fina. Pagsapit ng madaling araw, payapa nang nakahiga ang dalaga, bagamat maputla pa rin. Isa-isang nagsiuwi ang iba, maliban kay Tandang Berong na nanatiling nagbabantay sa labas. Si Aling Natividad ay nakatulog sa upuan sa sobrang pagod. Si Eliandro naman ay nanatili sa tabi ng papag, hindi dahil kilala niya ang babae, kundi dahil pakiramdam niya ay kapag punikit siya ay may masamang mangyayari. Nang unti-unting lumiwanag ang paligid, nagising si Fina. Sandali itong nalito sa bubong na pawid, sa amoy ng pinakuluang dahon, sa lumang kumot na nakabalot sa katawan niya. "Nasaan ako?" mahina niyang tanong. "Nasa bahay namin, San Paloma." Tumingin siya kay Eliandro. Tagal, parang sinusukat kung maaari ba siyang pagkakatiwalaan. "Bakit mo ako iniligtas?" tanong niya. Saglit na tahimik si Eliandro, saka sumagot, "Dahil kung ako ang nakahiga sa putik, gusto kong may isang taong hindi rin magdadalawang isip." Tumulo ang luha sa gilid ng mata ni Fina, ngunit mabilis niya itong pinunas. "Hindi mo alam kung sino ang hinaharap mo." "Hindi nga. Hindi mo rin alam kung sino ako." Umupo ng bahagya si Eliandro. "Kung gusto mong sabihin, makikinig ako. Kung hindi pa kaya, magpagaling ka muna." Napatingin si Fina kay Eliandro at sa unang pagkakataon mula nang tumakas si Fina, may nakita siyang kakaibang katahimikan. Hindi katahimikan ng mansyon na puno ng sikreto, kundi katahimikan ng taong walang hinihinging kapalit. "Fina," sabi niya. "Tawagin mo muna akong Fina." Tumanggi si Eliandro. "Sige, Fina." Samantala, sa malayong syudad, sa loob ng mansyon ng mga Valyor, nakatayo si Don Maximo sa gitna ng silid ng aklatan habang hawak ang basag na cellphone ng anak. Sa harap niya, nakayuko ang ilang tauhan. Walang nagsasalita, walang nangangahas huminga ng malakas. "Hanapin ninyo ang anak ko." Mahinang sabi nito, ngunit ang boses ay mas matakakot kaysa sigaw. "At kapag may nalaman akong may kinalaman si Dante Marcial dito." Huminto siya. Nanginginig ang panga ng galit at takot. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, hindi bilyonaryo o mafia boss ang nakikita sa mukha ni Don Maximo. Isa sang ama na nawala ng anak sa dilim. At sa San Paloma, habang sumisikat ang araw sa ibabaw ng palayan, hindi pa alam ni Eliandro na ang babaeng tinawag niyang Fina ay anak ng lalaking kinatatakutan ng maraming makapangyarihan. Hindi pa niya alam na ang bag na itinago niya sa ilalim ng palay ay may laman na kayang magpabagsak ng mga taong matagal nang naglalaro sa buhay ng maihirap. Ang alam lamang niya, may sugatang babaeng kailangang mabuhay. At minsan, sapat na ang isang mabuting pasya para buksan ng pintuan ng pinakamapanganib na pagbabago. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Baka sa oras na ito tahimik na ang paligid mo, pero sa kwento natin ay nagsisimula palang lumalim ang mga lihim, sugat at katotohanang matagal nang itinagayo sa likod ng yaman at kapangyarihan. Sa nakaraang parte, nailigtas ni Eliandro ang dalagang tinawag muna niyang Fina, isang babaeng duguan,
takot at may dalang bag na tila mas mabigat pa kaysa sa mismong sugat niya. Ngayon, sisimulan nating tuklasin kung paano binago ng isang gabing puno ng panganib ang buhay ng isang magsasaka, hindi sa pamamagitan ng biglaang yaman, kundi sa pamamagitan ng tapang na matutong lumaban. Lumipas ang unang linggo mula nang nadala si Fina sa kubo ng mga magsino. Hindi naging madali ang mga araw na yun. Tuwing madaling araw, nagigising si Eliandro sa mahinang ungol ni Fina kapag sumasakit ang tagiliran nito. Minsan, si Aling Natividad ang unang bumabangon upang palitan ng basang tela sa noo ng dalaga. Minsan naman, si Doktora Priscilla ang palihim na dumarating bago sumikat ang araw, bitbit ng mumurahing gamot at benda na galing pa sa maliit niyang klinika. Hindi pa siya pwedeng bumiyahe, sabi ni Doktora Priscilla isang umaga habang sinusuri ang sugat ni Fina. Nasa may pinto si Eliandro, hawak ang palanggana ng maligamgam na tubig. Gaano pa katagal bago siya makalakad ng maayos? Tingnan natin sa loob ng 2 linggo. Pero hindi lang sugat ang problema niya. Tumingin ang doktora kay Fina na tahimik na nakahiga. May mga taong naghahanap sa kanya at hindi ordinaryong tao ang may gawa ng tama ng bala sa kanya. Hindi sumagot si Fina. Nakatingin lamang siya sa kisame ng kubo, ngunit halatang narinig niya ang lahat. Matapos umalis si Doktora Priscilla, tahimik na inilapag ni Eliandro ang baso ng tubig sa tabi ni Fina. "Kailangan mong uminom." "Salamat," mahinang sabi nito. Sa mga unang araw, ganoon lang ang palitan nila. Maikli, ingat, parang bawat salita ay kailangang timbangin bago pakawalan. Hindi nagtatanong si Eliandro kung tunay na pangalan niya. Hindi rin nagsasalita si Fina tungkol sa pinagmulan niya. Ngulit sa pagitan ng katahimikan, may unti-unting nabubuong tiwala. Mabagal, maingat, at hindi minamadali. Habang nagpapagaling si Fina, natutunan niyang pakinggan ng tunog ng buhay sa San Paloma. Hindi tulad sa mansyon na lahat ay maayos, malamig at kontrolado, dito ay buhay ang bawat sulok. May kaluskos ng dahon tuwing madaling araw, may huni ng manok, may yabag ng paa ni Eliandro sa sahig na kawayan, may ubo ni Aling Natividad, may ungol ni Bagwis sa labas kapag gutom na ito. At tuwing hapon, may tawag na luning-luning ula sa bakuran. "Kuya Eliandro, nagdala ako ng lugay," sabi ng nanay para raw lumakas ang bisita niyo. Isang hapon, nakaupo na si Fina sa gilid ng papag, nakabalot pa rin ng tagiliran nang pumasok si luning-luning na may dalang mangkok. Napahinto ang dalaga nang makita siyang bising. "Ay, magandang hapon," nahiyang bumati si luning-luning. "Ako si luning-luning, pero luning na lang. Hindi ako nangingistorbo ha." Bahagyang ngumiti si Fina. "Hindi, salamat sa lugay." "Walang anuman, pero wag mong sasabihin kay Kuya Eliandro na nilagyan ko ng dagdag na luya yan ha. Sabi kasi niya sapat na raw, pero mukhang kailangan mo ng lakas." Narinig iyon ni Eliandro mula sa pintuan. "Narinig ko." Napangiti si luning-luning. "Eh di mas mabuti, para alam mong mas magaling akong mag-alaga kaysa sayo." Sa unang pagkakataon, napatawang mahina si Fina. Sandali lang yon, ngunit napansin ni Eliandro. Sa loob ng ilang araw, iyon ang unang tunog mula sa kanya na hindi buntong hinga o ungol ng sakit. Unti-unting nakabangon si Fina. Nung una, ilang hakbang lang sa loob ng kubo. Pagkatapos, hanggang pintuan. Makalipas ang ilang araw, nakaupo na sa bangkong kahoy sa ilalim ng punong santol. Pinagmamasdan si Eliandro habang pinapakain si Bagwis. "Siya ba ang kalabaw na sinakyan ko?" Tanong ni Fina. Tumanggo si Eliandro. Si Bagwis, matanda na pero mas matalino pa sa ibang tao. Tila naintindihan ng kalabaw ang sinabi at dahan-dahang lumapit. Napaurong si Fina. "Hindi siya nananakit," sabi ni Eliandro. "Masungit lang tignan." Maingat na iniabot ni Fina ang kamay. Inamoy iyon ni Bagwis, saka marahang yumuko. Napangiti si Fina. "Sa amin," sabi niya, "lahat ng hayop nasa malinis na kulungan, may tagapag-aalaga, may pagkain, pero bihira akong mahawakan ng ganito." "Sa inyo?" tanong ni Eliandro, hindi mapigilang mapansin ang salita. Natigilan si Fina.
Sa dati kong tinitirhan. Hindi na siya kinulit ni Eliandro. Ngunit habang tumatagal, mas lalo niyang nakikitang hindi simpleng takas o biktima ng pagnanakaw si Fina. Marunong itong magsalita na parang sanay humarap sa mahalagang tao. Marunong itong magtago ng takot. At nang minsang makita nito ang liham ni Don Baltazar na nakapatong sa mesa, bigla itong nanahimik at pinulot ang papel. "Sa'yo ito?" tanong ni Fina. "Oo," sagot ni Eliandro. "Utang daw ng tatay ko. 3 buwan na lang, kukunin na ang lupa namin." Binasa ni Fina ang dokumento. Habang tumatagal, kumukunot ang noo nito. Sinong gumawa nito? Abogado raw ni Don Baltasar, si Attorney Glicerio Pangan. "May mali rito," sabi ni Fina. Napatingin si Eliandro. "Anong mali?" "Itong interes, hindi pwedeng ganito kalaki kung base sa orihinal na kasunduan. At itong pirma, parang kinopya lang. May kopya ka ba ng lumang resibo, kasunduan, kahit ano?" Nagulat si Eliandro. "Marunong kang bumasa ng ganito?" Sandaling umiwas ng tingin si Fina. "May alam ako sa kontrata." Kinagabihan, inilabas ni Aling Natividad mula sa lumang baol ang mga papeles na iniwan ni Apolonio. Dilaw na ang mga resibo. May ilan pang may bahid ng amag. Ngulit isa-isa itong inayos ni Fina sa lamesa habang hawak ni Eliandro ang lampara. "Hindi ito simpleng utang," paliwarag ni Fina. "May binago sa tala. Tignan mo, dito sa resibo, halos kalahati na ang nabayaran ng tatay mo bago siya namatay. Pero sa sulat ni Don Baltazar, parang binalik nila sa umpisa ang halaga tapos dinagdagan ng interes." Napatakip ng bibig si Aling Natividad. "Ibig sabihin niloloko nila kami?" Tahimik si Eliandro, pero ang mga mata niya ay nagdidilim sa galit. "Hindi lang kayo," dagdag ni Fina. "Kung isa-isa nilang ginagawa ito sa inyo, baka ginagawa rin nila sa ibang magsasaka." Kinabukasan, sa tulong ni Tandang Berong, nagtipon ang ilang pinagkakatiwalaang tao sa lumang kapilya sa dulo ng baryo. Nandoon sina Mang Temyong, Aling Sabel, Cardo Bantil, Luningning, Doktora Priscilla at Oriang na pinangakong hindi muna magkakalat ng tsismis kahit nangangati ang dila. "Kung tungkol ito kay Don Baltazar, delikado ito," sabi ni Mang Temyong. "May mga tauhan yon, may pera, may koneksyon." "Delikado rin ang manahimik," sagot ni Eliandro. Hindi malakas ang boses niya, pero malinaw. "Kung isa-isa tayong tatakutin, mauubos tayo. Pero kung sama-sama nating titignan ang papeles natin, baka makita natin kung paano nila tayong liloko." Tumingin si Fina sa kanya. May kakaibang pagbabago kay Eliandro. Hindi na siya ang lalaking tahimik lang na tumatanggap ng banta. Nananatili pa rin ang kababaang loob niya, ngunit may bigat na ang bawat salita. Isa-isang inilabas ng mga magsasaka ang mga papeles nila. May deed of sale na hindi nila maalalang pinirmahan. May utang na matagal na raw nilang binayaran. May titulo na biglang nagkaroon ng annotation na hindi nila naiintindihan. Habang sinusuri ni Fina ang mga dokumento, lalo siyang natitiyak na hindi ordinaryong pangaagawan ng lupa ang nangyayari. May sistema, may plano, at posibleng konektado ito sa mas malaking operasyon na hindi pa alam ng mga taga-baryo. "Gagawa tayo ng liham," sabi ni Fina. "Para sa Provincial Agrarian Office, hindi emosyon lang. Kailangan may ebidensya, pirma, petsa, kopya ng resibo at salaysay." "Ano namang laban ng liham sa pera ni Don Baltazar?" tanong ni Cardo Bantil. "Kung liham lang, mahina. Pero kung dokumentado, may testigo at may kopya sa maraming kamay, mahirap burahin." Doon nagsimulang gumalaw ang baryo. Si Luningning ang naghatid ng mensahe sa mga magsasaka na natatakot pumunta. Si Oriang, halip na magkalat ng tsismis, ay nagkunwaring nagbebenta ng suka habang palihim na nagmamasid kung sino ang tauhan ni Don Baltazar sa palengke. Si Doktora Priscilla ang nagbigay ng medical certificate sa mga magsasakang dati nang sinaktan ng mga tauhan at nagbigay ng maliit na kwota sa gamot.
Si Tandang Berong naman ang gumawa ng taguan sa ilalim ng lumang altar para sa kopya ng mahalagang dokumento. Gulit hindi nagtagal bago nakaabot kay Don Baltazar ang balita. Sa bahay nitong bato sa bayan, nakaupo siya sa malaking upuang nara habang binabasa ang ulat ng tauhan niyan si Morlan. Isang babaeng estranhera? Tanong ni Don Baltazar. Sa bahay ni Iliandro Magsino? Opo sir. Sabi ng iba, sugatan daw noon pero ngayon nakakalakad na. Marunong bumasa ng kontrata. Natawa ng mahina si Attorney Glicerio Pangan na nakatayo sa tabilang bintana. Baka kung sinong edukadang naligaw lang. Hindi ngumiti si Don Baltazar. Walang naliligaw sa San Paloma ng walang dahilan. Bantayan ninyo at kung kailangan, takutin ang magsasakang iyon. Kapag bumagsak ang plano natin sa lupa, may mas malaking taong magagalit kaysa sa akin. Kinagabihan habang natutulog ang baryo, may pumasok sa palayan ni Iliandro. Kinaumagahan, nakita niya ang ilang hanay ng palay na pinutol, ang tanim na tinapaktapakan at ang maliit na batis sa gilid na may kakaibang amoy. Napaluhod si Aling Natividad nang makita iyon. Anak, nanginginig ang boses niya. Bakit nila ginagawa ito? Tumayo si Iliandro, hawak ang basang lupa sa palad. Gustong sumigaw ng galit ang dibdib niya, ngulit pinigil niya. Lumapit si Fina, dala ang maliit na bote. Kailangan nating kumuha ng sampol ng tubig, sabi niya. Kung nilaso nila ito, ebidensya yan. Ebidensya, mapait na ulit ni Iliandro. Habang kumukuha tayo ng ebidensya, sinisira nila ang ikabubuhay namin. Alam ko, mahinang sabi ni Fina, pero kung susugod tayo ng walang plano, sila ang mananalo. Napatingin si Iliandro sa kanya. Sa mga mata ni Fina, nakita niya ang taong sanay sa mas malaking digmaan kaysa sa kanya. Doon niya unang naramdaman na may itinatago pa ito, hindi lang pangalan, kundi buong buhay. Ilang araw pa ang lumipas, naging mas mahigpit na ang pagbabantay sa kubo. Si Tandang Berong ay madalas nakatambay sa malapit. Si Luningning ay hindi na basta lumalapit kapag may hindi kilalang tao sa daan. Si Oryang ay nakapagtala ng 2 plaka ng sasakyan na paikot-ikot sa baryo. Samantalang si Fina ay lalong kinakabahan. Alam niyang kung natuntun siya ng mga tao ni Don Baltazar, maaaring hindi na rin malayo ang mga tauhan ng kanyang ama o ni Dantion. At tama siya. Isang hapon, habang kumakain sila ng lugaw sa ilalim ng punong santol, tumigil ang hangin. Sunod nilang narinig ang sunod-sunod na makina ng sasakyan. Hindi iyon tricycle, hindi iyon truck ng palay. Mabigat ang tunog, parang convoy. Tumayo si Iliandro. Mula sa alikabok ng kalsada, lumitaw ang 3 itim na sasakyan. Bumaba mula sa unahan ang isang matangkad na lalaking may pilak na buhok at tuwid na tindig. May sugat sa pingi, suot ang simpleng itim na polo, ngunit halatang sanay mag-utos. Kasama niya ang ilang lalaking tahimik, alerto at hindi mukhang mga karaniwang bisita. Nanlamig ang mukha ni Fina. General Amarante, bulhon niya. Napatingin si Iliandro sa kanya. Kilala mo sila? Hindi agad nakasagot si Fina. Nanginginig ang kamay niya habang hinahawakan ang gilid ng upuan. Lumapit si General Amarante, huminto ilang hakbang mula sa kanila, saka yumuko ng bahagya kay Fina. Senyorita Serafina, matagal ka naming hinanap. Parang tumigil ang buong mundo ni Iliandro. Serafina, hindi Fina. Tumingin siya sa babae. Serafina? May luhang namuo sa mata nito. Iliandro, patawad. Bago pa siya makapagsalita, nagpatuloy si General Amarante. Ipinadala kami ng iyong ama. Hindi kami kalaban, ngunit kailangan naming mailayo ka rito. Hindi ako sasama, mairing ang sagot ni Serafina. Hindi hanggat hindi ko alam kung sino ang nagtangkang pumatay sa akin. Alam na ng Don ang nangyari. Alam niya ba ang tungkol sa dokumento? Alam niya ba ang tungkol kay Dantion? Alam niya ba na may mga lupaing inaagaw dito sa San Paloma na posibleng konektado sa kasunduang pinipilit niya sa akin? Hindi nakasagot si General Amarante.
Doon tuluyang naunawaan ni Ilyandro na ang babaeng ilang linggo niyang inalagaan ay galing sa mundong mas malalim ang panganib kaysa inakala niya. Anak siya ng mapangyarihang tao, tagapagmana ng isang pamilya kayang magpadala ng convoy sa liblib na baryo. At higit sa lahat, matagal na siyang may pasad na lihim na hindi niya kayang sabihin. "Bakit hindi mo sinabi?" tanong ni Ilyandro. Hindi malakas ang boses niya, ngulit halata ang sakit. Lumapit si Serafina. "Dahil natakot ako, hindi sa'yo. Natakot akong kapag nalaman mo kung sino ako, itaboy mo ako o mas lalo kang mapahamak." "Napahamak na kami, pero hindi dahil mahirap kami, dahil pinili kong magtiwala sa iyo nang hindi kita kilala." Tumulo ang luha ni Serafina. "Alam ko, at wala akong karapatang humingi agad ng kapatawaran." Bago pa lumalim ang usapan, may isa pang sasakyang dumating. Mas marangya, mas mabigat ang dating. Huminto ito sa harap ng kubo at bumaba ang isang lalaking tila dala ang aniw ng buong syudad sa kanyang likod. Si Don Maximo Valior. Tahimik ang lahat. Maging si Oryang na nakasilip sa kabilang bakod ay hindi nakaimik. Si Aling Natividad ay napahawak sa dibdib. Si Tandang Berong ay bahagyang humakbang palapit kay Ilyandro, handang humarang kung kailangan. Tumingin si Don Maximo kay Serafina. Sa unang sandali, hindi mafia boss ang mukha niya. Isa siyang amang halos mabaliw sa pag-aalala. Ngulit nang bumaling ang tingin niya kay Ilyandro, bumalik ang lamig sa mga mata niya. "Ikaw," Sabi niya, "ikaw ang malaking nagligtas sa anak ko." Huminga ng malalim si Ilyandro. Hindi siya yumuko, hindi rin siya umatras. "Opo," sagot niya. "Pero hindi ko po alam na anak niyo siya. Ang alam ko lang, may dugo ang babae sa daan." Matagal siyang tinitigan ni Don Maximo. Parang sinusuri kung magsisinungaling, kung may hinihingi, kung may plano. Ngunit walang nakita sa mukha ni Ilyandro kundi pagod, galit at katapatan. "Alam mo ba kung sino ako?" tanong ni Don Maximo. "Opo, ngayon mukhang dapat ko nang malaman." May ilang tauhan ni Don Maximo ang napatingin sa isa't isa. Tila hindi sanay makarinig ng ganoong sagot mula sa mahirap na magsasaka. Lumapit si Serafina sa pagitan nila. "Papa, kung hindi dahil kay Ilyandro, patay na ako." Hindi agad sumagot si Don Maximo. Tiningin siya sa kubo, sa palayan, sa kalabaw na si Bagwis, sa mga taong nagkukumpulan sa malayo. Pagkatapos, muling bumalik ang tingin niya kay Ilyandro. "Kung iniligtas mo siya dahil umaasa ka sa gantimpala, wala po akong hinihinging pera." Putol ni Ilyandro. Nanahimik ang lahat. "Kung may dapat kayong bayaran," dagdag niya, "bayaran niya sa katotohanan. Sino ang bumaril sa kanya? Bakit may dokumentong laman ng bag niya? At bakit may pangalan ng mga taong umaagaw ng lupa sa baryo namin na konektado sa mga taong humahabol sa kanya?" Sa unang pagkahataon, bahagyang nagbago ang mukha ni Don Maximo. Hindi takot, hindi galit, kundi pagkagulat na ang simpleng magsasaka na nasa harap niya ay hindi pera ang unang hinanap, kundi sagot. Sa malayo, hindi nila alam na may matang nagmamasid mula sa gilid ng kalsada. Isa sa manatauhan ni Don Baltasar ang mabilis na umalis upang magdala ng balita. At sa bayan, habang nababalitaan ni Don Baltasar ang pagdating ng mga Valior sa San Paloma, nakatanggap naman si Dantion Marcial ng mensahe, buhay si Serafina at nasa piling ng isang magsasaka. Ngumiti si Dantion habang hawak ang baso ng alak. Kung ayaw niyang bumalik, malamig niyang sabi, "Susunugin natin ang dahilan kung bakit siya nananatili." Sa San Paloma, nakatayo pa rin si Ilyandro sa harap ni Don Maximo. Hindi alam na ang susunod na unos ay hindi na lamang tungkol sa isang babae, isang lihim o isang sugat. Ang buong baryo na ang isusugal. At sa gitna ng lahat, kailangan niyang piliin kung mananatili siyang tahimik na magsasaka o magiging tinig ng mga taong matagal nang pinatahimik ng takot. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa puntong ito ng kwento, hindi na lang simpleng buhay magsasaka ang sinusundan natin. Ang San Paloma na dati tahimik na baryong puno ng palayan ay unti-unti nang nagiging lugar kung saan maghaharap ang kapangyarihan, kasakiman, katotohanan at tapang ng mga taong matagal nang sanay manahimik.
Sa huling bahagi, dumating si Don Maximo Vallor sa harap ng kubo ni Iliandro matapos malamang buhay ang anak niyang si Serafina. Ngulit kasabay ng kanyang pagdating ang mas malaking panganib dahil nalaman na rin ni na Don Baltazar at Dantion Marcial kung nasaan ang dalaga. Matapos ang unang paghaharap ni na Iliandro at Don Maximo, naghari ang mabigat na katahimikan sa bakuran ng kubo. Ang mga tauhan ni Don Maximo ay nakapalibot sa paligid, tahimik ngunit alerto. Si General Amarante ay nakatayo sa gilid, sinusuri ang bawat daan papasok sa palayan. Si Serafina naman ay nasa pagitan ng ama at ni Iliandro, halatang takot na muling magsalpukan ng dalawang mundong matagal niyang gustong paglayuin. "Papa, kung hindi dahil kay Iliandro, patay na ako." Hindi agad sumagot si Don Maximo. Tiningin niya ang kubo, ang basag na bangki sa ilalim ng punong santol, ang maruming palanggana sa tabi ng poso, at ang palayan na may bahagi pang sinira ng mga tauhan ni Don Baltasar. Sa buhay niya, sanay siyang pumasok sa malalaking silid na may mamahaling chandelier at marmol na sahig. Ngayon, nakatayo siya sa lupang malambot sa putik, sa harap ng pamilyang halos walang-wala, ngunit nagawang protektahan ang anak niya nang walang kapalit. "Magkanong kayangan ninyo?" tanong niya kay Iliandro. Napatingin si Serafina sa ama. "Papa!" Itinaas ni Don Maximo ang kamay. Pinatigil siya. "Sinagip mo ang anak ko. Hindi ako marunong tumanggap ng utang na loob ng walang kabayaran. Sabihin mo kung magkano." Hindi gumalaw si Iliandro. Sa likod niya, naroon si Aling Natividad na nakaupo sa pintuan. Pinipilit huminga ng maayos habang pinagmamasdan ng nangyayari. Si Tandang Berong naman ay nakapamewang, halatang hindi natutuwa sa tono ng bilyonaryo. "Kung pera po ang ibibigay ninyo, baka makabili kami ng gamot ni nanay, baka mabayaran ng konting utang. Pero bukas o sa susunod na buwan, may iba na namang magsasakang tatakutin, may iba na namang pamilyang aagawan ng lupa." Bahagyang kumunot ang noo ni Don Maximo. "Ano ang gusto mo?" "Kung tunay kayong may utang na loob," sagot ni Iliandro, "tulungan niyong iligtas ang buong San Paloma. Hindi lang ako, hindi lang ang pamilya ko. Lahat ng magsasakang niloloko ni na Don Baltasar at ng mga kasabwat niya." May ilang tauhan ni Don Maximo ang napatingin sa isa't isa. Bihira silang makarinig ng ganoong sagot. Sa mundo nila, ang mahirap ay madalas humihingi ng pera. Ang takot ay madalas bumibili ng katahimikan. Ngunit ang magsasakang ito, sa harap ng isang lalaking kinatakutan ng marami, ay humihingi ng hustisya. "Hindi mo alam ang hinihingi mo," malamig na sabi ni Don Maximo. "Alam ko po," sagot ni Iliandro. "Hinihingi ko ang bagay na matagal nang ipinagkakait sa amin." Tumahimik si Don Maximo. Sa ilang sandali, walang maririnig kundi ang mahinang huni ng ibon at paghinga ni Bagwis sa gilid ng bakuran. Pagkatapos, bumaling siya kay General Amarante. "Tawagin mo si Attorney Miravel Sordan," utos niya. "Sabihin mong dalhin niya lahat ng kailangan niya. Dito siya pupunta." Napatingin si Serafina sa ama, halatang hindi makapaniwala. "Tutulong ka?" Hindi siya tinignan ni Don Maximo. "Hindi dahil sa baryong ito, dahil sa iyo." Ngunit kahit iyon lang ang sinabi niya, alam ni Serafina na may unang bitak na sa pader ng matigas na puso ng kanyang ama. Kinabukasan, dumating sa San Paloma si Attorney Miravel Sordan, isang abogadang kilala sa tahimik ngunit matalas na paraan ng pakikipaglaban. Hindi siya marangyang manamit. Nakasuot lamang siya ng puting blouse, itim na pantalon at salaming manipis, ngumit nang magsimula siyang magsuri ng dokumento, kahit si Don Maximo ay nanahimik. Sa lumang kapilya, kung saan unang nagtipon ng mga magsasaka, inilatag nila ang lahat ng papeles. Nandoon ang resibo ni Apolonio Magsino, nandoon ang kontrata ni Namang Temyong, Aling Sabel at Cardo Bantil. Nandoon din ang kopya ng mga dokumento na nasa bag ni Serafina, mga papeles na nag-uugnay sa ilang negosyo ni Dantion Marcial, Don Baltasar Quevedo, at mga peking kooperatibang ginagamit para bilhin ng lupain ng mahirap sa mababang halaga. Hindi ito simpleng land grabbing.
sabi ni Attorney Miravel habang nakayuko sa mga dokumento. Ginagamit ang lupa bilang front at kapag nakuha nila ang titulo, maipapasok nila ang pera sa legal na proyekto, resort, warehouse, agribusiness. Pero ang tunay na layunin ay linisin ng maruming pera. Money laundering, mahinang sabi ni Serapina. Tumanggo si Attorney Miravel. At kung tama ang nasa dokumentong dala mo, senyorita, may ilang opisyal na kasali. Kasama si Kapitan Gimo. Napasinghap si Oryang na nakaupo sa likod habang kunwaring nagbabalat ng sibuyas. Ay Diyos ko, kaya pala ang kinis lagi ng sapatos kahit lubak-lubak ang daan dito. Aling Oryang, saway ni Doktora Priscilla, seryoso tayo. Seryoso rin ako, Doktora. Minsan nasa sapatos ang ebidensya ng kasinungalingan. Sa kabila ng tensyon, may ilang napangiti. Kahit saglit, nabawaso ng bigat sa paligid. Ngunit si Iliandro ay nanatiling seryoso. Ano ang kailangan naming gawin? Magpapatotoo kayo, hindi lang pirma. Kailangan ng salaysay. Kailangan may testigo kung paano kayo tinakot, paano binago ang papeles, paano ginamit ang utang, at kailangan nating protektahan ng mga dokumentong ito. Gaano katagal bago makakilos ang batas? Tanong ni Mang Temyong. Napabuntong hininga si Attorney Miravel. Hindi mabilis, at dahil makapangyarihan ng kalaban, aasahan niyong gagalaw sila bago pa tayo makarating sa korte. Tama siya. 2 gabi pagkatapos ng pag-uusap, nagsimulang umikot ang mga motorsiklo sa paligid ng baryo. May mga lalaking hindi taga San Paloma na kunwaring bumibili ng sigarilyo sa tindahan ni Luningning, pero ang mata ay nasa daan papunta sa kubo ni Iliandro. Si Goryang, na noon ay kilala lang sa tsismis, ngayon ay naging mata ng baryo. Initatala niya sa lumang notebook ang oras ng pagdaan ng mga sasakyan, kulay ng motorsiklo at mukha ng mga lalaking kahina-hinalak. Hindi ko akalang magagamit pala sa tama ang pagiging mausisi ko, sabi niya kay Tandang Berong. Sumagot ang matanda habang hinahasa ang gulok. Lahat ng ugali kapag inilagay sa tamang lugar, pwedeng maging biyaya. Samantala, si Don Maximo ay pansamantalang nanatili sa lumang bahay ng dating hasendero sa dulo ng baryo. Hindi siya sanay sa init, sa kulang na senyales at sa tunog ng palaka tuwing gabi. Ngunit higit sa lahat, hindi siya sanay makitang hindi yumuyuko sa kanya ang mga tao rito. Hindi sila bastos, hindi rin sila matapang sa walang dahilan, ngunit may dignidad sila. At iyon ang bagay na matagal na niyang hindi nakikita sa sarili niyang mundo. Isang gabi, nadatan sina Serapina sa gilid ng palayan, nakatingin kay Iliandro na kausap ang mga magsasaka. Hindi ito pinagpapanggap na leader. Nakikinig siya. Pinapaliwanag niya ang bawat hakbang. Pinutulungan niya ang mga matatandang hindi marunong bumasa na maintindihan ang nakasulat sa papeles. Ganyan ka na ba ngayon? Tanong ni Don Maximo sa anak. Alin? Nakikinig sa magsasaka. Tumingin si Serapina sa ama. Dati ko pa sana gustong makinig sa tao, Papa. Kaso sa bahay natin, ang pinapakinggan lang ay pera, utang at takot. Hindi sumagot si Don Maximo. Tinamaan siya, ngunit hindi niya ipinahalata. Si Iliandro, dagdag ni Serapina, wala siyang kapangyarihan pero may tiwala sa kanyang tao. Ikaw, Papa, marami kang kapangyarihan, pero ilan ang nagtitiwala sa'yo nang hindi ka kinakatakutan? Matagal na katahimikan ang sumunod. Bago pa makasagot si Don Maximo, biglang tumunog ang telepono ni General Amarante. Pagkasagot nito, agad nagbago ang mukha niya. Don, sabi niya, may kumikilos sa silangang bahagi ng baryo. Makalipas ang ilang minuto, sumabog ang apoy sa lumang bodega ng palay. Nagsigawan ng mga tao. Nagising ang buong San Paloma sa pulang liwanag na kumakalat sa dilim. Tumakbo si Iliandro kasama si Cardo Bantil at Mang Temyon bitbit ang timba. Si Luningning naman ay nagmamadaling ginising ang mga bata at dinala sa eskwelahan.
Si Oryang naman ay pabalik-balik sa mga bahay. Sumisigaw, "Lumabas kayo! Dalhin ang matatanda! Huwag kayong dadaan sa may bodega!" Sa gitna ng gulo, napansin ni Doktora Priscilla na may mga sugatan malapit sa kapilya. Si Tandang Berong ay nakahandusay, may dugo sa noo, ngunit pilit pa ring itinuturo ang likod ng altar. "Mga dokumento," hingal niyang sabi, "kunin ninyo." Tumakbo si Iliandro papasok sa kapilya, ngunit pagpasok niya, nakita niyang wala na si Attorney Miravel. May upuang nakataob, may basag na salamin, at may patak ng dugo sa sahig. "Dinukot siya," sabi ni Serapina na sumunod sa kanya. Namumutla siya. "Dante yun ito." Kasabay noon, may dumating na mensahe sa cellphone ni Don Maximo. Isang video. Sa video, nakaupo si Attorney Miravel sa isang lumang rice mill, nakatali ang kamay. Sa tabi niya ay si Danteon Marcial, maayos ang suot, malamig ang ngiti. "Serapina," sabi sa video, "pagod na akong habulin ka. Kung ayaw mong may mas maraming mamamatay sa baryong pinili mong pagtataguan, pumunta ka sa lumang rice mill bago maghating gabi. Dalhin mo ang dokumento at dalhin mo rin ang tapang mong magsasaka kung gusto mong makita niyang wala siyang laban sa mundo natin." Naninginig sa galit si Don Maximo. "Papatayin ko siya!" "Hindi," mariing sabi ni Serapina. "Kung gagawa mo yan sa paraan mo, matatalo tayo. Gagamitin nila yan para palabasing giyera lang ng dalawang pamilya. Kailangan nating iligtas si Attorney Miravel at mahuli sila ng buhay." "Hindi mo naiintindihan." "Hindi, Papa. Sa unang pagkakataon, ikaw ang hindi nakakaintindi." Napakingin si Don Maximo sa anak. Si Serapina, na dating takot sa anino niya, ngayon ay nakatayo sa harap niya na may sariling paninindigan. Lumapit si Iliandro. May ibang daan papunta sa rice mill. Lahat ay napatingin sa kanya. Dating daanan ng mga magsasaka kapag binabaha ang kalsada. May lumang kanal sa likod, may sirang bahagi ng pader. Kung doon tayo dadaan, hindi nila agad makikita. "Mapanganib," sabi ni General Amarante. "Opo, pero hindi baril ang puhunan natin, lugar, oras at pagkakilala sa bawat sulok ng baryo." Gumawa sila ng plano. Hindi isasama ang maraming tao upang hindi madamay. Si General Amarante at 2 piling tao ni Don Maximo ang sasama sa likod. Si Iliandro ang gagabay sa daan. Si Serapina ang haharap kay Danteon upang maantala siya. Si Don Maximo naman, sa kabila ng galit, ay kailangang tumawag sa mga lehitimong autoridad mula Maynila, hindi sa mga pulis na posibleng hawak ni na Don Baltasar. Sa lumang rice mill, naghihintay si Danteon. Nakatali si Attorney Miravel sa poste. Si Kapitan Gimo naman ay naroon, pawis na pawis, tila nagsisisi, ngulit huli na para umatras. Si Don Baltasar naman ay nasa gilid, hawak ang isang folder ng titulo. "Nababaliw ka na," sabi ni Don Baltasar kay Danteon. "Hindi ito ang usapan." "Ang usapan," malamig na sagot, "ay susunod kayo sa akin." Dumating si Serapina bago maghating gabi. Nag-iisa siyang pumasok sa harap, dala ang peking folder. "Pakawalan mo si Attorney Miravel." Ngumiti si Danteon. "Palagi ka talagang mahilig sa mahihina. Mas mabuti ng mahalin ng mahihina kaysa maging alipin ng kapangyarihan." Habang nag-uusap sila, gumapang sa likod ng rice mill sina Iliandro at General Amarante. Ginamit ni Iliandro ang lumang daanan ng IPA, binuksan ang kalawang na lagusan at pinatay ang pangunahing switch ng lumang makina. Nagdilim sandali ang loob, nagkagulo ang mga tauhan ni Danteon. Ngayon, bulong ni Iliandro, gumalaw ang grupo ni Amarante. Hindi naging madugo gaya ng inaasahan ni Danteon. Handito, ginamit ni Iliandro ang mga lubid, lumang puli at mga sako ng palay upang harangan ang daan ng mga armado. Nang tangkaing tumakbo si Kapitan Gimo, sinalubong siya ni Cardo Bantil at Mang Temyong kasama ang mga barangay tanod na hindi niya hawak. Si Danteon naman ay hinawakan si Serapina at itinutok ang baril dito. Walang gagalaw. Lumabas si Iliandro mula sa dilim. "Tapos na, Danteon." "Isang magsasaka," natatawang sabi ni Danteon. "Akala mo ikaw ang bayani rito." "Hindi," sagot ni Iliandro.
taga San Paloma lang ako. At dito, hindi ka na makakatago sa pera mo. Sa labas, dumating ang sirena ng mga otoridad mula Maynila. Nagbago ang mukha ni Danteon. Sa sandaling nawala ang focus niya, siniko si Serafina sa sugat sa braso at mabilis siyang nasunggaban ni General Amarante. Bumagsak ang baril sa sahig. Makalipas ang ilang minuto, nakaposa si Danteon, Don Baltazar, Kapitan Gimo at ilan sa kanilang tauhan. Nailigtas si Attorney Miravel, sugatan, ngunit buhay. Si Eliandro ay may sugat sa kilay at pasa sa braso, ngunit nakatayo pa rin. Dumating si Don Maximo sa ice mill bit-bit ng isang itim na maleta. Akala ng lahat ay pera ang laman, ngunit nang buksan niya iyon sa harap ng mga otoridad, lumabas ang mga dokumentong matagal niyang itinago. Mga tala ng transaksyon, pangalan ng kasabwat at koneksyon ng mga marsyal sa madilim na negosyo. Tumingin si Serafina sa ama, hindi makapaniwala. Papa, matagal kong inakalang mapuprotektahan kita kung hawak ko ang lahat, sabi ni Don Maximo. Mabigat ang tinig. Pero ang totoo, ako rin ang gumawa ng mundong muntik ng pumatay sa iyo. Alam niyo po bang pwede kayong madamay dito? Tanong ni Attorney Miravel. Tumanggo si Don Maximo. Alam ko. Sa labas ng rice mill, unti-unting sumisikat ang unang liwanag ng umaga. Ang bodega ng palay ay abo na. Maraming bahay ang nasira. May mga sugatan. Ngulit, sa unang pagkakataon, ang mga taong matagal nang nananakot sa San Paloma ay hindi na nakatayo sa ibabaw nila. Lumapit si Serafina kay Eliandro. Hawak niya ang lumang panyo nitong minsang ginamit para pigilan ang dugo niya. Dahil sa'yo. Lumaban sila. Umilin si Eliandro. Hindi. Matagal na silang gustong lumaban. Kailangan lang nilang maalala na hindi sila nag-iisa. Sa di kalayuan, nakatanaw si Don Maximo sa anak niya at sa magsasakang tumayo sa gitna ng muntong hindi dapat niya mapasukan. Sa mukha ng bilyonaryo, may pagod, may sakit, at may unang bahid ng pagsisisi. At sa San Paloma, habang ang usok mula sa nasunog na bodega ay umaakyat sa langit, nagsimula ang isang bagong laban. Hindi na sa dilim, hindi na sa lihim, kundi sa harap ng batas, ng buong baryo, at ng katotohanang sa wakas ay hindi na nila papayagang mailibing muli. Bago tayo magpatuloy sa huling bahagi ng ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Maraming salamat kung umabot ka hanggang dito. Dahil sa puntong ito, hindi na lang natin susundan ang pagligtas sa isang dalagang tinamaan ng bala, kundi ang bunga ng lahat ng sakripisyo, takot at paninindigang pinili ng mga taong minsang inakalang wala silang laban. Sa nakaraang parte, bumagsak sa lumang rice mill ang kapangyarihan ni Danteon Marshal, Don Baltazar Quevedo at Kapitan Gimo. Ngulit gaya ng totoong buhay, hindi nagtatapos ang laban sa isang gabi lang. May mga kasong kailangang harapin, mga sugat na kailangang pagalingin, at mga pusong kailangang matutong magtiwala muli. 1 taon nang lumipas mula noong gabing nasunog ang lumang bodega ng palay sa San Paloma. Hindi na ganun katahimik ang baryo gaya noon, ngunit hindi na rin ito tahimik dahil sa takot. Ngayon, ang ingay sa umaga ay mula sa mga martilyo, makinang panghalo ng semento, tawanan ng mga bata at kaluskos ng mga taong unti-unting bumabangon. Ang dating itim na lupang natabunan ng abo malapit sa lumang bodega ay may bagong istrukturang itinatayo. Isang maliit ngulit matibay na gilingan ng palay na pinangarap noon ni Eliandro. Hindi yun biglang nangyari. Hindi rin yun dumating na parang himala. Matapos mahuli sina Danteon, Don Baltazar, Kapitan Gimo at ilan sa kanilang tauhan, nagsimula ang mahabang proseso ng investigasyon. Ilang ulit na bumiyahe si Eliandro patungong bayan, minsan kasama si Attorney Miravel, minsan kasama si Mang Temyong at Aling Sabel, upang magbigay ng salaysay. Mabigat ang bawat pagharap sa orte. May mga abogadong pilit binabaluktot ang katotohanan. May dating tauhan ni Don Baltazar na biglang nagbago ng pahayag. May ilan ding magsasakang muntik ng umurong dahil sa takot na baka makaganti pa ang mga natitirang kasabwat. Gulit, hindi na sila nag-iisa. Si Attorney Miravel ang nanguna sa kaso ng land grabbing at pamimeke ng dokumento. Si Doktora Priscilla naman ay nagbigay ng mga medical record ng mga magsasakang nasaktan at tinakot noon. Si Oryang, na dating kinaiinisan dahil sa pagiging usisera, ay naglabas ng notebook na puno ng petsa, oras, plaka ng sasakyan at pangalan ng mga taong palihim na pumapasok sa baryo bago ang sunog. Sa unang tingin, parang chismis lamang ang kanyang tala.
Ngunit nang iayos ni Attorney Miravel, naging mahalagang ebidensya ito, sabi ko sa inyo. Bulong ni Oryang sa labas ng korte habang hawak ang abaniko. May silbi rin ang mata kong hindi mapakali. Napangiti si Tandang Berong na nakasakmay pa rin dahil sa pinsalang natamo noong gabing sinalakay ang kapilya. Oo, Oryang, sa wakas ang daldal mo naging serbisyo publiko. Oy Berong, huwag mo akong paiiyakin at makamasira ang reputasyon ko. Sa kabila ng biro, may luha sa mata ni Oryang. Dahil alam nilang lahat na ang bawat maliit na patunay ay bahagi ng malaking paglaya ng San Paloma. Si Danteon Marcial ay nahatulan sa kasong kidnapping, attempting murder, illegal possession of firearms at pagsasabwatan sa maruming transaksyon. Hindi naging madali ang paglilitis dahil makapangyarihan ang pamilya Marcial. Ngunit nang tumistigo ang ilan sa dating tauhan niya kapalit ng proteksyon, unti-unting gumuho ang kanyang depensa. Sa huling araw ng paghatol, nakatingin siya kay Serapina mula sa kabilang bahagi ng korte. Ang dating mayabang ng ngiti ay napalitan ng malamig na galit. Hindi pa tapos ito. Bulong niya habang dinadala palabas ng mga otoridad. Hindi natakot si Serapina. Tahimik lamang siyang tumingin at sumagot. Para sa akin, tapos na ang parte mo sa buhay ko. Si Don Baltasar Quevedo naman ay hindi agad nakulong sa simula, nguhit na freeze ang marami sa kanyang ari-arian. Napatunayan ang peking kooperatiba, pamimigay ng pirma, at paggamit sa lupa bilang takip sa maruming pera. Ang lupaing muntik ng maaagaw sa mga magsino at sa iba pang magsasaka ay pansamantalang inilagay sa proteksyon habang inaayos ang titulo. Ang Attorney Glicerio Pangan, ang abogadong gumagawa ng peking dokumento, ay nadisbar at kinasuhan din. Si Kapitan Gimo, na dating naglalakad sa palengke na parang hari, ay natanggal sa pwesto. Nakaposas na inilabas sa munisipyo habang nakatingin sa lupang dati niyang tinatapakan ng mayabang. Kapitan, sabi ng Mang Temyong nang magtagpo ang kanilang tingin. Hindi pala habang buhay ang kinis ng sapatos kapag marumi ang nilalakaran. Walang naisagot si Gimo. Mulit kahit bumagsak ang mga kontrabida, hindi agad naging masaya ang lahat. May mga bahay na kailangang ayusin, may ani na nasayang, may takot na hindi basta nawawala kapag sumasapit ang gabi. May mga batang biglang napapalingon kapag nakakarinig ng malakas na makina ng sasakyan. At si Iliandro, kahit nakangiti sa harap ng iba, ay madalas pa ring nagigising sa madaling araw, iniisip ang apoy, ang dugo sa rice mill, at ang posibilidad na kung nagkamali sila ng isang hakbang, baka hindi na nila nakita ang bagong umaga. Isang gabi, nakita siya ni Aling Natividad sa labas ng kubo. Nakaupo sa tabi ni Bagwis. Anak, tawag niya. Mas maayos na ngayon ang lagay ng kanyang paghinga. Gamat kailangan pa rin niyang mag-ingat. Hindi ka na naman natutulog. Ngumiti ng bahagya si Iliandro. Iniisip ko lang po ang gilingan. Baka kulangin ang pondo. Umupo ang ina sa tabi niya. Hindi lang gilingan ang iniisip mo. Hindi sumagot si Iliandro. Hinawakan ni Aling Natividad ang kamay niya. Minsan pagkatapos ng laban, doon mo lang mararamdaman kung gaano ka napagod. Napayuko si Iliandro. Natatakot ako, Nay. Hindi para sa sarili ko, para sa inyo, para sa baryo, para kay Serapina. Paano kung may naiwan pa sa kanila? May maiiwan at maiiwan na takot, sabi ng ina. Pero hindi ibig sabihin nun talo ka pa rin. Ang mahalaga, hindi ka na alipin ng takot na yun. Sa tulong ng Value Rural Justice Foundation na itinatag ni Serapina mula sa malinis at legal na bahagi ng ari-arian nilang pamilya, unti-unti nabayaran at naayos ang mga utang ng mga magsasaka. Hindi ito ibinigay bilang limos. Ipinalitis ni Serapina na maging malinaw ang lahat. May legal aid, may financial training, may kooperatiba, at may kasunduan upang hindi na muling malinlang ang mga taga San Paloma. Hindi ko gustong maging tagapagligtas na galing sa siyudad. Gusto ko kayo ang may hawak ng sarili niyong karapatan. Tutulong kami pero hindi namin aagawin ang boses ninyo. Doon lalo siyang minahal ng mga tao.
Si Iliandro naman ay piniling pununo ng San Paloma Farmers Cooperative. Noong una, ayaw niyang tanggapin. Hindi ako sanay magsalita sa harap ng marami, sabi niya kay Tandang Berong. Tumawa ang matanda. Mas mabuti na yung hindi sanay magsalita pero marunong makinig, kaysa sa sanay magsalita pero puro kasinungalingan. Kaya tinanggap ni Iliandro ang tungkulin. Hindi siya nagbago sa pananamit. Nakasuot pa rin siya ng simpleng kamisa, lumang sombrero at tsinelas na may putik. Pero nagbago ang paraan niyang pagtingin sa kanyang sarili. Dati, akala niya ang pagiging magsasaka ay simpleng pagtitiis lamang. Ngayon, natutunan niyang ang magsasaka pala ang unang tagapangalaga ng lupa, pagkain at dangal ng buong bayan. Si Bagwis, ang kalabaw na naging tahimik na saksi sa gabing nagbago ang lahat, ay hindi na masyadong pinagtatrabaho. Gumawa si Tandang Berong ng maliit na silungan para rito sa tabi ng bagong gilingan. Sa pader ng kooperatiba, ipininta ni Luning-Luning ang anyo ni Bagwis. Itim na kalabaw na may witing marka sa noo, nakatayo sa gitna ng palayan. Sa ilalim nito, nakasulat, "Sa lupa nagsimula ang tapang." Si Luning naman ay nabigyan ng scholarship sa agribusiness sa tulong ng foundation. Noong araw ng pag-alis niya papuntang kolehiyo, umiiyak siya habang hawak ang bayong ng kakanin. "Kuya Iliandro," sabi niya, "pagbalik ko tutulungan kitang gawing mas maayos ang kooperatiba. Hindi lang tayo magtitinta ng palay, gagawa tayo ng sariling produkto." "Siguraduhin mo lang na hindi mo kami sisingilin ng mahal," biro ni Iliandro. "Depende. Kung itaw, doble." Nagtawanan sila ngunit mabigat ang yakap ng pamamaalam. Para kay Iliandro, si Luningning ay hindi na batang tindera lang. Isa na siyang pag-asang babalik sa baryo na may bagong kaalaman. Si Doktora Priscilla naman ay nagkaroon ng bagong rural clinic. Hindi malaki, ngunit may maayos na kama, gamot, oxygen tank at maliit na laboratorio. Sa pagbubukas nito, hindi niya napigilang umiyak nang makita ang bagong karatula. San Paloma Community Health Center. Sa wakas, bulong niya, hindi na lang dasal ang gamot natin. Si Oryang naman, sa halip na magkalat ng tsismis sa palengke, naging tagapangasiwa ng Barangay Information Center. Siya ang nag-aabiso tungkol sa legal aid schedule, medical mission, presyo ng palay at mga pulong ng kooperatiba. Pero syempre, hindi pa rin tuluyang nawala ang dating ugali niya. "Information officer ako ngayon, hindi na tsismosa, may posisyon na ang balita ko," sabi niya isang araw. Si Tandang Berong naman ay binigyan ng maliit na pagawaan sa tabi ng kooperatiba, kung saan tinuturuan niya ang mga kabataan ng karpinteriya. Lagi niyang sinasabi sa kanila, ang kahoy, tulad ng tao, pwedeng baluktot sa umpisa, pero sa tiyaga, pwedeng ituwid ng hindi binabali. Samantala, ang pinakamabigat na pagbabago ay nangyari kay Don Maximo Valior. Hindi siya biglang naging banal, hindi rin biglang nabura ang nakaraan niya. Hinarap niya ang mga imbestigasyon sa ilang lumang negosyo ng pamilya Valior. May mga ari-ariang isinuko, may mga dating kasangan na tumalikod sa kanya. May mga gabing siya mismo ay hindi makatulog dahil alam niyang marami siyang kasalanang hindi kayang bayaran ng pera. Isang hapon, nakita siya ni Serafina sa lumang kapilya ng San Paloma. Nakaupo siya sa likod, malayo sa mga tao. Hawak ang rosaryong matagal ng pag-aari ng yumaong ina ni Serafina. "Papa," mahinang tawag niya. Hindi agad lumingon si Don Maximo. "Nung bata ka," sabi niya, "akala ko ay sapat na ang palakihin kang ligtas. Kaya gumawa ako ng pader, baril, pera, takot. Hindi ko naisip na ang pader na ginawa ko para protektahan ka, yun din pala ang kulungang gusto mong takasan." Umupo si Serafina sa tabi niya. "Hindi na natin mababago ang lahat. Alam ko. Pero pwede tayong magsimula sa tama." Tumanggo si Don Maximo at sa unang pagkakataon, hinayaan niyang makita ng anak ang luha niya. "Patawarin mo ako, anak." Hindi agad sumagot si Serafina.
Matagal niyang hinintay ang mga salitang iyon at nang dumating, hindi pala galit ang unang lumabas sa puso niya, kundi pagod. Yinakap niya ang ama. Hindi pa madali, pero magsisimula tayo. Dumating ang araw ng unang anihan ng San Paloma Farmers Cooperative. Maaga pa lang, nagtipon na ang buong baryo sa palayan. May banderitas na gawa sa lumang tela. May mga mesa ng pagkain, suma ni Luningning, pansit ni Aling Sabel, kape ni Mang Temyong at gulay mula sa tanim ni Eliandro. Nandoon si Attorney Miravel, nakangiti habang hawak ang final order na nagpapatunay na naibalik na sa mga magsasaka ang karapatan sa kanilang lupa. Nandoon si Doktora Priscilla, nakabantay pa rin kahit araw ng kasiyahan. Nandoon si Oryang, hawak ang microphone at todong seryoso. Makinig ang lahat, hindi ito chismis, opisyal ito, magsisimula na ang programa. Nagtawanan ng lahat, pati na si Eliandro. Isang taon ang nakalipas. Akala ko ang pinakamalaking laban ko ay ang utang ng pamilya namin. Akala ko kapag nailigtas ko ang lupa namin, sapat na. Pero natutunan ko na ang lupa pala hindi lang pag-aari. Alaala ito, kabuhayan, kinabukasan. At kapag ang isang tao ay inagawan ng lupa, parang inaagawan din siya ng karapatang mangarap. Tumahimik ang lahat. Maraming tumulong para makarating tayo rito. Si Doktora Priscilla, na kahit walang gamit noon ay hindi iniwan ng sugatan. Si Tandang Birong, na itinago ang katotohanan kahit muntik nang mawalan ng buhay. Si Luningning, na ginamit ang lakas ng kabataan para magdula ng pag-asa. Si Aling Oryang, na pinatunayan na ang balita kapag totoo at nasa tamang kamay, pwedeng maging sandata. Si Attorney Miravel, na hindi natakot sa mga taong may pera. Si Don Maximo, na piniling harapin ng sariling pagkakamali. At si Serapina. Napatingin siya kay Serapina. Si Serapina na kahit galing sa mundong malayo sa atin, piniling manatili hindi bilang reyna, kundi bilang kasama. Tumulo ang luha ni Serapina ngunit nakangiti siya. Pero higit sa lahat, sabi ni Eliandro, ang San Paloma ang nagligtas sa San Paloma. Hindi bala, hindi pera, hindi apelyido, kundi malasakit at pagkakaisa. Malakas na palakpakan ang sumunod. May umiiyak, may tumatawa, may yumayakap sa katabi. Sa gitna ng lahat, ang Aling Natividad ay nakapikit. Nagpapasalawat na buhay pa siya upang makita ang anak na minsang tahimik lang sa bukid, ngayon ay tinig na ng buong baryo. Pagkatapos ng programa, naglakad sina Eliandro at Serapina sa Pilapil. Sa likod nila, mabagal na sumusunod si Bagwis, parang bantay ng lumang alaala. Ang palayan ay hinug na, kumikislap sa araw parang dagat ng ginto. Hindi ka ba nagsisisi? Tanong ni Serapina. Saan? Na nakilala mo ako, na nadamay ako sa gulo ng buhay ko. Huminto si Eliandro at tumingin sa malawak na palayan. Kung hindi kita nakilala, baka tahimik pa rin ako. Baka hinayaan ko na lang kunin nila ang lupa namin. Baka hindi ko nakita na mas malaki pala ang kaya kong gawin. Pero muntik kang mamatay. Pero nabuhay ako ng mas may dahilan. Tahimik si Serapina. Pagkatapos, marhan niyang hinawakan ang kamay ni Eliandro. Hindi ko alam kung anong susunod sa atin. Pero ayoko nang bumalik sa buhay na puro takas. Tiningnan siya ni Eliandro. Ako rin. Ayoko nang mabuhay na puro takot. Sa malayo, nagsimula ng paandarin ang bagong gilingan ng palay. Umalingaw-ngaw ang makina hindi bilang ingay ng negosyo, kundi bilang tunog ng simula. Nagpalakpakan ng mga tao. Tumawa si Luningning. Sumigaw si Oryang na, "Ayan na! Umandar na ang pangarap!" Nilingon ni Eliandro at Serapina ang baryo. Ang dating lugar na halos lamunin ng kasakiman ay nakatayo na ngayon sa sariling paa. Hindi perpekto, hindi walang sugat, ngunit buo. Sa huling tanaw, makikita si Don Maximo na lumapit kay Aling Natividad at magalang na yumuko. Si Tandang Birong ay nagtuturo sa mga bata kung paano humawak ng martilyo.
Si Doktora Priscilla ay pinagagalitan si Mang Temyong dahil sobra ang kape. Si Attorney Miravel ay nakikipag-usap sa mga magsasaka tungkol sa susunod na hakbang ng kooperatiba. At si Bagwis, ang kalabaw na minsang nagdala ng sugatang dalaga sa gitna ng ulan, ay payapang numunguya ng damo sa tabi ng palayan. Hindi man agad nauwi sa kasal ang pagmamahalan ni Eliandro at Serapina, malinaw ang pinili nila. Mananatili sila sa San Paloma, magtatrabaho kasama ang mga tao at bubuo ng buhay na hindi nakatayo sa takot o lihim. Sa lugar kung saan minsang nagsimula ang panganib, doon din nila natagpuan ng tahanan. At sa pagtatapos ng kwento, ang San Paloma ay hindi ng baryong daling takutin. Ito ay baryong natutong lumaban, maghilom, at umani hindi lang ng palay, kundi ng dignidad. Ang mga kontrabida ay naparusahan, ang pamilya ay naghilom, ang lupa ay naibalik, at ang binatang magsasaka na minsang inakalang wala siyang laban sa mundo ay napatunayang minsan ang pinakamalaking pagbabago ay nagsisimula sa isang taong marunong tumulong kahit hindi niya kilala ang inililigtas niya.